ito pa yung isang literal na didisit din na walang ibang pinagbasihan kung hindi yung mga sinasabi po mga kababayan nito pong mga banateros na nakapaligid po sa kanya. So ngayon, ito pong si Toby Tiangco nagsalita na naman at ang pinapalabas mga kababayan na yung impeachment daw ni Sara Duterte ay may basbas daw po ng Malacanang. So ngayon ito i-play po natin. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila. Base daw. Sa K-Clear, mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Kita nyo, nagbase lang sila mga kababayan kay Yusek Claire. Kung makikita nyo, yung sinasabi naman po ni Yusek Claire, wala naman tayo narinig. Kay Yusek Claire mga kababayan, na nakikialam po ang Malacanang sa impeachment ni Sara Duterte. O anong pagbabasihan niya doon? Porket nasosoplak lang siya ni Atty. Claire? Porket tinatamaan siya mga kababayan at nasasaktan siya kapag inuupakan siya ni Atty. Claire pabalik sa mga aligasyon niya. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Di ba? Bakit ganun? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Pero galit. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung nag-isinyali sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Ay, shoutout kay kay Mr. Sponsor. May galab shoutout sa Buddy ha. Paki-subscribe mga kababayan niya na kasamahan po natin yan. Pagkatapos ng 2 araw yata, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag gano'n. Hindi, tinatamaan ka, Toby Tiangco. Aminin mo na kasi na nasasaktan ka at tinatamaan ka kay Yusek Claire Castro. Kapag ka nire-relto ka ni Yusek. Kasi nga, kapag ka nagbibitaw ka ng mga aligasyon, sa gobyerno, wala ka kasing ebidensyang hawak. Puro laway lang yung sinasabi mo. Much better kasi na dapat bago kayo mag-akusa sa gobyerno o yung mga nasa sa gobyerno, much better may ebidensya kayong hawak. Daig pa kayo ni Kapten Barsaga eh. Kapag ka nagbibitaw ng salita, talagang may resibo mga kababayan. Hindi katulad ni Toby Tiangco na puro laway lang. Baka gusto na rin ng Malacanang. Pero sa tingin niyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Ngayon, mga kababayan yan yung katuwiran nito pong sina Toby Tiangco. Talagang pinuno ditong impeachment na ito. Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing. Bakit? Di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Hindi, kasi ang pananaw ko kasi dito mga kababayan, kung wala ka namang itinatago talaga, bakit ka matatakot maglabas ng SALN? Di po ba kahit kayo mga kababayan, ganyan din po yung nasa sa isip po ninyo, o kung wala naman tinatago, bakit ayaw maglabas ng SALN? Bakit ayaw ipakita sa publiko kung gaano kalaki ang iniangat ng kayamanan nito pong si Vice President Sara Duterte? Kasi sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, nung pinag-uusapan natin nung 2024 pa ata yun, yung about po sa pangungulekta nila ng mga ari-arian, partida, si Sara Duterte, hindi pa vice presidente noon, hindi pa ata umuupong mayor noon, pero sobrang dami na po ng ari-arian po nila. Talagang sobrang tindi, mangulekta, mamakyaw na mga ari-arian. Di lalo na siguro nung naging mayor na hanggang sa naging vice-presidente na. Sobrang laki na ng iniangat ng kanyang kayamanan. So kung galing naman lahat sa legal yon, bakit matatakot ipakita sa publiko? Yung mismong Congress ay, ako linabas ko na sa public nung Pero isa-isa yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas nila yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito. Diba? Number 1, ipokrito. Number 2, yung double standard. Alam mo yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard
Eh, di ba, double standard siya? Kayo, mga kababayan, sa palagay nyo, para sa akin, double standard. Ito pong si Toby Tiangco, bakit po natin nasabi? Di ba, hinayaan niya nga matalo yung alyansa para sa bagong Pilipinas doon po sa Mindanao? Nung siya ang campaign manager, mga kababayan, ng alyansa. Pinuin nyo ha, naging campaign manager siya ng alyansa, pero DD-shot pala siya. Anong tawag mo dyan? Di ba, double standard? Diyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing diyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami eh. 8 yung plaka eh. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka eh. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard. Para partida na laki pa ng pondo ng kanyang distrito. Iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law. Yes. And all others are not. Diba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, dun sa impeachment. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Pinagbasihan lang, mga kababayan, yung mga upak sa kanya ni Jose Claire. Ganon kababaw ang isip, mga kababayan, itong si Toby Tiangco. Di po ba dahil nasasaktan siya sa mga real talk sa kanya ni Jose Claire Castro, pinapalabas niya na, mga kababayan, na baka raw Malacanang ang may basbas at nasa sa likod nito daw pong impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Bakit ganun? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Pero Sa galit. kinikilig. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino galit na galit sa akin. Galit. Tama. Dito napapahiya ka, Master Judea. Ipipilit mong kinikilig si Jose Claire Castro kay Toby Tiangco. Mismong sinabi na nga ni Toby Tiangco na galit na galit. Alam mo, mga kababayan, ganyan ang galawan ng mga DD-shit talaga. Talagang ipipilit nila na maliin yung kwento para lang palabasin, mga kababayan, na talagang tama po sila. Biruin nyo, ipinipilit niya dito. Kinikilig daw si Jose Claire Castro pag topic niya daw si Toby Tiangco. Pero iba naman yung sinasabi, mga kababayan, ni Toby Tiangco. Ito, tingnan nyo. Hindi, galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun ang galit sa akin. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung nag-isinyali sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganon, baka gusto na rin ng Malacanang.